Nako, hanggang sa ngayon ho, ay patuloy na marami pa rin ang mga nagtatalo-talo at siyempre nagbibigay po ng mga pahayag at pag-question dito po sa naging desisyon ng Supreme Court na kung saan ay sinasabing unconstitutional yung pang-apat na impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. At ang mababang kapulungan ng Kongreso, yung House of Representatives, ay maghahain po ng motion for reconsideration na kung saan ay parang maliraw yung nakuhang facts o detalye ng Supreme Court at so naglalayan po sila na baka mabago o ma-reverse yung naunang desisyon. Pero dito ho, ito hong si Senator Rodante Marcoleta ang nagsabi na talagang marami pong pagkakamali ito hong House of Representatives na kanyang kinabilangan noong 19th Congress bago po siya nahalal na senador. Pero alam nyo ho sabi po ni Senator Marcoleta, handa niyang itaya yung kanyang pagkasenador, handa siyang mag-resign o magbitiw bilang senador ng Republika ng Pilipinas kapag napatunayan na walang ginawang mali ang House of Representatives dito po sa kanilang paghawak sa kasong impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Biro mo, pinanindigan ho ni Senator Marcoleta sa sukdulang handa raw po siyang mag-resign bilang senador para kung mapapatunayan na walang ginawang mali ang HOR o House of Representatives dito po sa impeachment complaint laban po kay BP Sara. Panoorin po natin mga kababayan, ito mismong pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Balian naman pala eh. Totoo yan. Yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, Opo. yun ang February 5. Ayun. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yon. Oo. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa umabot sa Senado. Oo. Unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Opo. Kapag napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Andyan talaga, oo. Magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Kasi wala, hawak ko na eh. Opo. Okay, bakit? Ayun, mga kababayan. So, kapag napatunayan daw na hindi totoo yung sinasabi ho ni Senator Marcoleta at ang sabi niya ho, pag talagang walang nagawang mali, ito pong mababang kapulungan ng Kongreso dito po sa impeachment ay, handa raw po siyang mag-resign bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Ibig sabihin, talagang sigurado ito pong si Senator Marcoleta na meron pong mali na ginawa sa proseso. Kasi kasama ho siya ron sa 19th Congress At meron po siyang mga hawak na dokumento na talagang hindi po nasunod ho ng mababang kapulungan. Pakinggan ho ulit natin. Ito ho nga pahayag ni Senator Marcoleta. Bakit ninyo ipinangatwiran? Pinangatwiranan ninyo na pati sasagot ng Solicitor General Opo. It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, Annex A. Session number 36, order of business. Pagka tinignan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Sa journal number 36. Doon makikita kasi additional reference of business. Ayun pala Isipin mo, yun. balikan natin kamo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Pagka tinignan mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa lang. Walang hindi masyadong busy yung araw na yun. Yung December 2, Opo. Pangkaraniwan. Opo, Monday yun. Lalo na yung nag-uumpisa kami yung mga ganito. Opo. Halos 100 ang babasa. Kaya mahaba yung session Yung December 2, balikan mo yun, reviewin mo. Dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun na babasahin mo. 3 resolutions, dalawang panukalang batas. Pagkatapos lahat na communications, mga letters from different agencies, to the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag tiningnan mo yung volume ng business na tatalakayin ng December 2, 30 minutes tapos Bakit hindi nyo sinama
na additional reference of business, yung impeachment na tinanggap nyo at 4:30, samantalang yun ay isang napaka-importanting bagay. Doon pa lang. Ayun ho, mga kababayan, na yung patuloy na paliwanag at pahayag ni Senator Marcoleta. Kasi kaya naman ho niya binabanggit ho yan dahil sa nakatakda raw maghain ng motion for reconsideration ang mababang kapulungan ng Kongreso. Ito, pakinggan ho natin. Nananatili ang respeto ng Kamara sa ating Korte Suprema. Subalit kami ay lubos na nababahala matapos naming matanggap at mabasa ang desisyon ng Korte Suprema kung saan pinawalang bisa ang impeachment complaint na isinampa noong 5 ng Pebrero 2025 laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Kamara, matapos ang masusing pag-aaral, ay maghahain ng motion for reconsideration dahil ang desisyon na nagsasabing ang articles of impeachment ay ipinadala sa Senado ay barred or unconstitutional, ay nakaangkla sa mga factual premises o findings na mali at salungat sa opisyal na record ng Kamara. Okay, so yun doon ang binabanggit ng tagapagsalita ng House of Representatives, ito pong si Attorney Princess Abante. So maliraw po ang mga nakuwang detalye ng Supreme Court. Pero parang malabo ho ito, no? Hindi ko sinasabing hindi magkakamali, no? Tao rin po yung mga maestrado ng Supreme Court. Pero ni isa man sa kanila. Alam niyo, 15 ang miyembro ng Supreme Court. Pero 13 lang ho ito kasi isa nakalib, tapos yung isa ay nag-inhibit. Pero, so, 13-0. Unanimous ho. Yung 13 ho na maestrado na kasama ho diyan po sa Anbang session ay unanimous po ang desisyon ni isa man ho. Wala hong bumoto na kung saan ay sumalungat po dito sa ponente. Mga kababayan. So, maraming ho nagsasabi at may mga kilalang abogado rin ho na talagang parang napakalabo na raw ho na mapagbigyan ito hong motion for reconsideration o mabaliktad yung naging desisyon ng Korte Suprema dito ho na kung saan ay nagdeklara na unconstitutional o labag po sa ating saligang batas yung impeachment complaint na isinulong laban po kay BP Sara Duterte. Kasi unanimous po ang desisyon Kasi sabi po ng ako kilala ko mga matatagal ng abogado, dapat siguro kung ang, halimbawa, di ba, 13 ho ang bumoto, 13 ho yung mga, yung mga maestrado ng Korte Suprema, kung sabihin natin dikit ho ang laban, o hatiin natin ang 13, sabihin natin ay 7-6. Ilan ba yung kung 6-6-12, so 7-6, 7 ang pabor na unconstitutional, labag sa saligang batas o unconstitutional itong impeachment, tapos 6 ang kumontra na sinabi hindi, legal yan. Yung medyo dikit ho. Yung pwede siguro may pag-asa na sabihin natin na baka ma-reverse o mabaliktad ang kaso dahil sa may bumoto lang, may magbago ho ng boto na 2, di panalo na agad at madideklara na constitutional o hindi labag sa saligang batas. Pero ito unanimous Lahat ho, ni isa man na maestrado at wala ho, hindi po kumontra. Yun nga ho, nakakalungkot lang ho dahil sa meron hong ilang mga mismong taga-media at ipinangalandakan yung listahan ng mga na mga maestrado ng Korte Suprema na sinasabing ito, mga appointees ito ni dating Pangulong Duterte. Samantalang, ito, tignan ho natin, banggitin lang ho natin mga kababayan, talagang gusto ho nilang ipamuka sa publiko na parang bagamat hindi ho nila direktang sinasabi na ito, pero ito nakalagay, kung paano raw bumoto yung mga Supreme Court Justices dito po sa impeachment ni BP Sara Duterte. So, ipinangalandakan, ito yung ponente ho mga kababayan. Siyempre, si Justice, Senior Associate Justice Marvic Leonen, ito po ay siyang ponente, siya po ang
ang appointee o ini-appoint ho yan sa Supreme Court Pangulong Noynoy Aquino. O ito so Aquino, tapos yung si Alfredo Benjamin Caguiwa na nag-inhibit, so hindi po siya sumali sa nasabing kaso. So yun ho. Pero yung lahat na po ng mga maestrado na pumabor na gawing unconstitutional, o ito, sila po ay mga ini-appoint ni dating Pangulong Duterte. Pero merong isa na nag-appoint nakapag-appoint si Pangulong Marcos, si Associate Justice Raul Villanueva, hindi rin tumutol, sumalungat dito po sa ponente. Kung saan ay nagsabing unconstitutional. So, biro mo, sa 13 kaisipan, sa 13, sabi natin na ako itinuturing kong mga magagaling na abogado, ni isa man sa kanila. O walang sumalungat. Ibig sabihin, talagang kitang-kita ho nilang lahat na may maliho talaga at lumabag sa ating saligang batas. O ngayon, may pinangalandakan ilang abogado at ilang mga nagpapakilala na di umano'y political analyst. Sabi ho nila, nako, hindi kasi yung issue ho rito, accountability. Wag niyo nilituhin ng taong bayan. Ang issue ho rito na desisyon ng Supreme Court, hindi po tungkol sa accountability o pananagutan ng isang opisyal ng gobyerno. Dito ho, ang binabanggit ho ng Supreme Court, yung procedure, hindi po yung substance. Maliwanag ho. Yung mga abogado. Diyos ko pong buhay, sayang, kala ko ba naman, tatalinin nyo ako hindi ako abogado. Pero pag sinipat nyo mga kababayan, binasa ko, dami ang hirap nga basahin, 97 pages. Biro mo, ang malinaw ho sinasabi, yung procedure, yung pamamaraan ng ginawa sa paghahain ng impeachment, hindi yung pinakadetalye, yung substance, yung sustansya ng reklamo. Wala pa ho ron Dito muna sa procedure na sunod ba o hindi. Yun lang. Hindi po nasunod mga kababayan. So yun lang hindi natin pababayan dahil sa mga nakaraan natin vlog, nasabihin na ho natin yan. Pero dito maghahain ng motion for reconsideration ang mababang kapulungan ng Kongreso, karapatan po nila yan. Pero marami pong naniniwala na malabo na huya kasi unanimous po ang desisyon. At mismong itong si Senator Marcoleta, handa niyang itaya, handa raw siyang mag-resign bilang senador ng Republika ng Pilipinas kapag napatunayan na walang ginawang mali ang mababang kapulungan na dati niyang kasamahan na mga kongresista. Yun lang po. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share ito po ang ating channel. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.